Tapos yun, and then, um, hindi ko na iko-kwento yung buong detalye nung last time nakita ko. Basta yun na yun, last time na yun. Tapos, um, apang palakad pa uwi, palakad, ganyan. Um, hindi ko man na nasabi na goodbye kay Julong. Hindi ko man na nasabi na bye-bye, ganun, pang pauwi. Ganun. Pero, at least, kahit paano nakita ko naman siya for the last time. Then, okay na siguro sa akin. And then, so, right after nun, wala na. Hanggang tapos na. And then, June was the hardest moments of my life kasi, ano lang, sobrang dami nangyari nun. Marami ako nalaman, marami ako na, So, nung June kasi, throughout ako na lang paano nangyari. Hindi yun, at we're still friends sa FB, siguro pati si Jeros. Pero si Jeros, friend ko sa main account ko. What happened? Ano na lang, kasi nag-usap pa kami for the last time. Like, parang nag-ask sa akin kung lumabas na yung, si Jolom, kung lumabas na yung result sa CAPS, sa hindi pa. Tapos, hindi ko nasabi sa kanya na lumabas na yung result noong June 20. And tapos, doon nung June 20, doon ko nalaman na nakapasa ako ng CAPS. So, si Elisa kasi nag-open ng website na yan. Yun yung time na right after ko mag-apply sa, SOMO, sa mga work job opportunities. Tapos, nalala ko, nung time na nag-my-day ako nung application form ko sa Capsu. Maging honest ako, pagtatapat ko to, check ko lagi yung viewers ko sa my day ko. Siguro parang naging obsessed na rin ako sa kanya. Pero wala lang sa akin yun. Kumbaga parang titignan ko lang kung nandiyan pa siya. Tapos, yun. Tapos, nagtaka ko kasi nakita ko talaga nag-view pa siya doon sa my day ko na yun. Tapos pag the next day, ano yun eh, June 22. Tapos June 23, pag ising ko na maaga, tinignan ko ulit yung followers sa my day ko. Nakita ko, two Facebook followers na lang yung nakalagay. Wala na yung pangalan niya doon. Tapos tinek ko yung FB account niya. Nakita ko, inantay na niya ako. Tapos, yun. Tapos parang taka ako, sabi ko, bakit? Ito ganyan. Ano ulit yung ginawa ko? May ginawa ba ako kasalanan? Tapos, tinawag ko si Johnny, ganyan. Sinabi ko sa kanya yung ganyan. Sabi niya, ay naku, baka yun yung sa shared post mo nung kagabi na kagaya ng cover natin ang cold, ganon. Kasi nag-share post kasi ako ng ganyan. Pero joke lang yan, wala namang parang hindi ko sinabi ga talaga yung tawagan namin sa movie. Yung inaasal sa amin ng mga tao. Langga yung nilagay ko doon. Wala akong sinabing talagang Tapos nagtaka lang ako, ganyan. Tapos, syempre, nasad ako kasi natin ako. Tapos, tapos, kagabihan nun, di na, nag-check ako dun sa main account ko, check ko lang si Jeros. Tapos nakita ko, ang dami share post si Jeros na about sa mga LGBT na Tapos, parang, basta, ang dami niyang, hindi ko na, ayoko na sabihin dito in public ano yung talagang sinabi niya kasi ayoko masira yung pangalan niya. Pero, marami talaga siyang sinabi about sa LGBT na hindi talaga ako natuwa, na nagalit talaga ako sobra. Tapos, anong nangyari, yun na yun, di na, parang nag-trigger na sa akin noon at that time, parang napulong na sa akin. Ginawa ko, nagparindig ako ulit ako sa MyD ko. Yun na naman, back to zero na naman yung kung nagpaparindig ako sa MyD. Like, pag sinabi ko, you're such an homophobic, ganon, sinabihan ko siyang ganon, homophobic, transphobic, fake religious person, plastic, ganon. Tapos nakita niya yon, nagtaka siya, ba't nagpaparinig ako ganon, bigla siya nag-view agad ng MyD ko. Nung si Jeros, biglang, nagtaka siya, bakit yung mga pinagsasabi ko ganyan, bigla siya napag-view sa MyD ko. Kasi parang naramdaman niya siguro na siya ipinaparinig ako doon sa MyD ko. Tapos right after nun, bigla siya nag-my day ng rainbow. Tapos medyo parang awkward lang ako nun. Pero hindi ko alam kasi may rainbow. Actually, may rainbow talaga noon. Noong time na yun. Kasi nasa labas ako noon. Nag-film ako for music video ko na Karma. Yun na yung time na kinatok ko na siya. After nung video shoot na yun. At tapos nakita ko may rainbow nga na
kumbaga nag-post na ako ng last picture nung bago ko siyang i-cut off. Yung picture ko na may rainbow na nakalagay na filter sa mukha ko. Parang nag-stand ako for LGBT, parang for defense yung ginawa ko. Tapos yun na yun. Tapos, hindi siguro na pinaringgan ko, ninasabi ko, parang naging OA siya, gano'n, nag-ano lang, nag-joke lang naman ako, ganyan. Pero, nung bandang huli, naisip ko rin yung nasabi ko, baka nga talagang I was being insensitive at this point. So, yan ako na lang yung thinking ko na gano'n. Tapos, syempre, medyo nga nasad nga ako dahil gano'n na yung ginawa ng mga crush ko. Parang, naging na, naglata ako kay Ate Alipio, yung nangyari. Tapos, sinabi na lang niya sa akin na, sinabi niya sa akin, hindi niya nagustuhan yung attitude ni Jeros, ganyan. Tapos parang ganito nga daw, medyo nung pagka-narcissist ka, inantay na rin daw niya. Tapos yung kay Jerome naman niya, sinabi niya na kasalanan ko daw yon, ganyan. Pero sabi niya, itindihin ko na lang daw kasi nga daw, baka si Jerome hindi pa nakamove sa nangyari sa amin dalawa dati. So naisip ko rin naman yun. Tsaka sinabi na rin sa akin niya na baka din pinoprotektahan lang din niya yung peace niya sa jowa niya. Kasi nga baka, syempre, ako din yung maging dahilan magkaroon ng conflict sa kanila. So sabi ko, sige. Tapos June 28, yun na yung last time na nag-sorry na ako dun sa dalawang yun. Kaya pati kay Jordan, sorry ako. Yung sa ginawa ko nung ay Jaros naman sinabi ko. Basta sinabi niya sa mga loob ko sa kanya. Tapos sabi ko na ng bandang uli na hindi ko na siya i-add ulit. Kasi para kung may magka-offend ba naman ulit sa isa't isa ng mga posts, wala nang magiging issue pa. Tapos yung kay Jero naman, sorry ako dahil sa joke ko, baka yun ang dahilan kaya na ako pinat-off, ganyan. Tapos nag-reply naman siya, sabi niya, gagi, ayos lang yung lahat. Tapos nakita ko, magta-type pa rin siya sa akin, sabihin sana sa akin, pero hindi niya tinuloy. Pero sabi ko, oh nga, ayos nga lahat. Pero ano ba yung dahilan, bakit mo ako pinat-off? Well, like, parang gusto ko sana alamin kung bakit. Tapos, wala, hindi na lang sinabi sa akin, basta sabi lang, ayos lang daw lahat. Hindi ko na inalam. Hindi sabi ko, hindi na ako maghahabol. Sabi ko, hayaan ko na sila kung ano gusto na gawin sa buhay nila. Basta, na lang, siguro sa akin, I just wish them for the best na ng good luck na sa life nila siguro. And may mga work naman na yun. Si Jeros, sinabi niya sa akin nung right before matapos yung school year, sinabi niya sa akin na hindi naman na siya magtutuloy sa college, ganyan kasi pagtutuloy na lang naman na yung pagiging freelancer niya kasi nag-apply siya ng freelancer na nakaraan. Tapos si Jolom naman, nagtatrabaho ata siya ngayon sa, I think sa Robinson yata, ganun. Hindi ko alam kung saan pero sinabi na lang niya sa akin. Tapos, right after noong June 28, wala na kami naging conversation. At now na September. Pero right after noon, like July and August, magkakasama pa rin kami ni Juliana pati ni Johnny. Bale, pa rin kami, kagala pa rin kami kung saan. Si Johnny, thankful ako kasi kahit na dami nang umalis sa tao sa buhay ko. Dami talagang si pag-alisan eh. Even na isa tayo SDS namin na friendship. So talaga yung pinaka sa mga kaibigan ko na yung never talaga ako iniwan hanggang bandang huli na yung in my lowest part of my lowest part in my life. Talagang siya yung tipong talaga naiwan sa buhay ko na never iniwan at saka never sinukuan. Pati na rin si Juliana. Ganun. So, tapos yun na yun. Tapos July and August, ginagawa lang namin, puro gala na lang, puro punta sa bahay niya, ganun. Tapos nung July, doon ako nag-start ng documentary ko. Tapos until now, yun na yun. So, this September. And, ayun na lang. So, this time, ito na yung closing remarks ko sa documentary ko. I just wanna say that I'm very thankful na na-experience ko lahat yung mga bagay-bagay na yun. And actually nga, alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kung maiyak ba ako or what, pero paano nakakapagod na umiyak eh. Pero, naiyak na naman ulit ako. Oh my God. Okay, so, pero I'm just very grateful na kahit in 2 years, like, simula ko na kay Danica, yung sa friendship namin. Kahit na nagkagulo na ng bandang huli, thankful naman ako kasi kahit paano, nakaranas naman kami ng 1 taon ng pagsasama namin. And sa 1 taon naman masaya naman yun. Itong bandang huli na medyo parang rough lang. Pangalawa,
gusto ko din sana pasalamatan din yung tita ko kasi 3 taon din kami nagsama after nung namatay si Lola. And sa 3 taon na yun, masaya naman. And, um, so ayun, sa 3 taon na yun, masaya naman. This is that, o nga, nitong bandang huli lang, nung mga bandang, nas, ano lang, nitong mga bandang huli lang, medyo parang naging rough din, tsaka hindi, parang hindi na healthy nung nagsama kami nung bandang huli, parang nagiging ano na, like parang halos araw-araw na kami nag-aaway. So parang sabi ko, hindi na maganda yung ganito. Kaya this is okay na lang namin, just separate ways na lang para magkaroon na lang din ng peace. So, pero sa 3 taon na yun, very grateful na kasama ko sila and naramdaman ko naman yung pagmamahal sa kanila. And then, and also want to thank din sa tayo, like kay Juliana, pati kay John din. Kasi in my lowest part in my life, nandun sila talaga para sa akin. Naramdaman ko din yung pagmamahal nila, yung as a true friend talaga, yung pinaramdam nila sa akin talagang I'm so appreciate. Tapos, I just want to take na rin si Julong pati si Jeros kasi kahit paano din naman nung problematic ways, nung nagkaroon akong problema ko in life, nandun naman din sila para sa akin. Lalo na si Julong kasi Julong talaga, naramdam ako naman yung pagiging care niya sa akin as a friend, ganun. Like, even one time magkasakit ako, sinabihan niya ako ng get well, ganyan. Yun lang, mamimiss ko lang yun. And, wala rin akong magagawa kasi may kanya-kanya na kasi kaming buhay now and kailangan ko naman i-accept yun. Kasi hindi naman, alam ko naman in my part na uh, darating talaga sa point na magkakahiwalay kami, magkakanya-kanya yung buhay. Pero, ito lang masasabi ko, never, in my heart, na hindi ko sila makakalimutan talaga until I die talaga. Yun ang masasabi ko. Wala na sa, kalatita, like sa mga kaibigan ko dati, ganun. So, ayun lang. So, I'm just very thankful for them. And thank you guys na being part of my life. And ito na lang sana wish ko ngayon na sana, um, maging maganda yung maging journey niyo sa buhay niyo. Sana parang araw, tayo, maging successful tayo sa buhay natin, lahat tayo, ganyan. And sana kung pagpalain man tayo ng Panginoon at saka tadhana na mag-reconcile or magsama-sama ulit, would definitely, okay din yun para diba? So, ayun na. So, sa akin, wag lang sana nila ako kalimutan kasi ako rin naman naging part din ng buhay nila and tinulungan ko naman din sila so I try my best to be a good friend as much as possible. Yun ang gusto kong sabihin. Kaya, and then, lastly, I just wanted to say na di naman ako sana mamaalam ako kasi sinasabi kasi ni Papa sa akin na mamaalam ako pag gumawa ko ng documentary ko. Sana, lang, kahit hanggang kung umabot man sa point, wag naman sana agad, pero kung mawala man ako sa mundo, and pag umabot na tayo sa ganun point, kasi hindi naman natin naasahan kung hanggang saan na lang yung buhay natin. Hindi tayo sure doon. Si Lord na nakakaalam. So, gusto ko lang na I did all of my part and I did my best naman as much as possible. And, yan, and, you know, I know naman I made a lot of mistakes in my past. And, aminado ako doon. Wala ako doon tatanggi. Lahat yun, inaamin ko talaga. Marami talaga ako nagawang pagkakamali in the past. Pero as much as possible, I tried my best to be a better person. Pero even though hindi pa ganun ka-better, pero kung alam nyo lang talaga, try ko talaga yung best ko. Pero, ayun lang. Pero, syempre, lahat naman siguro tayo hindi tayo perfect. May pagkakamali naman tayo sa buhay natin talaga. So, ayun lang. Yun lang talaga yung gusto kong i-give away sa documentary. And thank you and sana next year, ayoko na nga expect kasi baka mamaya ma-disappoint na naman ako. So, bukas, ayun na, college life na. So, bukas ipasok na ako. So, new life na again. New people, new ganyan. Hindi ko alam. Parang hindi pa ako sanay. Ako nakamove on sa last time na mga tama kasama ko.
Pero, I know, as times goes by naman, makaka-move on naman din ako, makaka-forward naman ako. So, yun lang. And, thank you guys. And,